Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli na naman tayong magsasama para sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong damdamin at magbubukas ng ating mga isipan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito ay nabasag, maaari mo pa ring buuin, pero mananatili na ang mga lamat. At sa bawat pagtingin mo rito, ang tanging makikita mo na lang ay ang sugat ng nakaraan. Paano kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ay siya palang may hawak ng martilyo para basagin ka? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin ang kwento. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hawak ang isang maliit at gusot na piraso ng papel. Nasa loob siya ng walk-in closet ng kanilang master bedroom at sa labas, amoy na amoy ang aroma ng kare-karing niluluto niya niya, ang paborito ng kanyang asawang si Banaag. Ngayon ang kanilang ika-10 anibersaryo. Espesyal ang araw na ito, pero ang papel na hawak niya ay tila isang bombang sumabog sa kanyang tahimik na mundo. Isang resibo. Resibo ito mula sa Gilas Jewelry, isa sa pinakasikat at pinakamahal na tindahan ng alahas sa lungsod. Nakasulat dito ang halaga, 500,000 piso. Binili ito kahapon lang, bandang 2:00 ng hapon. Ang nakalagay na item, isang kwintas na may palawit na diamante. Napaupo si Sinag sa gilid ng kama. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, tila nakikipag-unahan sa tiktak ng orasan. Baka surprise niya ito para sa akin. Bulong niya sa sarili. Pilit nang ngumingiti, kahit na may kung anong bigat na dumadagan sa kanyang lalamunan. Oo, tama. Baka kaya ito nakatago sa bulsa ng coat ni Banaag ay dahil ibibigay niya ito mamayang gabi sa kanilang dinner. Tumayo si Sinag at inayos ang sarili. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng inalay ang huling 10 taon para maging perpektong asawa. Mula sa pagiging tagapagmana ng Amorsolo Legacy Holdings, pinili niyang maging simple, maging ilaw ng tahanan at suportahan si Banaag sa pag-akyat nito sa hagdan ng tagumpay. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa garahe. Nandyan na siya. Dali-daling itinago ni Sinag ang resibo sa ilalim ng kanyang unan at bumaba ng hagdan. Sinalubong niya si Banaag sa pintuan ng may pinakamatamis niyang ngiti. Bumukas ang pinto at pumasok si Banaag, Banverano, matangkad, makihisig at laging mabango, ang imahe ng isang matagumpay na CEO. Pero ngayong gabi, may kakaiba sa kanya. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ni Sinag. Happy anniversary, mahal. Bati ni Sinag sabay halik sa pisngi ng asawa. Inabangan niya ang reaksyon nito. Inabangan niya ang paglabas ng munting kahon ng alahas. Inabangan niya ang yakap. Pero wala. Malamig pa sa yelo ang tugon ni Ban. Pagod ako, Sinag. Ang daming problema sa kumpanya ngayon. Kumain na ba kayo? Natigilan si Sinag. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Naghahanda pa lang ako. Niluto ko yung paborito mong kare-kare. Akala ko kasi. Hindi ako gutom. Putol agad ni Ban habang nagtatanggal ng necktie. Aakyat na ako. Magpapahinga na ako. Huwag mo na akong abalahin. Nilampasan siya nito na parang hangin. Pero sa paglagpas ni Ban, may naamoy si Sinag. Hindi ito ang pamilyar na amoy ng panlalaking pabango na laging gamit ng asawa. Amoy ito ng bulaklak. Matapang, matamis, nakakahilo. Amoy ng ilang-ilang at mamahaling vanila. Amoy ng pabango ng isang babae. Nanikip ang dibdib ni Sinag, ang resibo, ang lamig ng pakikitungo. At ngayon, ang amoy na hindi kanya. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang makaakyat si Ban sa kwarto. Pumasok siya sa kusina at pinatay ang kalan, kung saan kumukulo pa ang kare-kare.
Nawalan na ng saysay ang selebrasyon, pero hindi siya iiyak. Hindi muna ngayon. Si Sinag Amorsolo ay hindi pinalaking tanga ng kanyang ama. Kung may isang bagay na namanan niya sa kanyang pamilya, iyon ay ang pagiging metikuloso. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa garahe. Nakaparada doon ang itim na SUV ni Van. May duplicate key siya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at agad na kinuha ang memory card ng dashcam. Kung totoo ang hinala niya, kung totoo ang oras sa resibo na 2:00 ng hapon kahapon, makikita niya sa video kung saan galing si Van at kung sino ang kasama niya. Tumakbo siya pabalik sa kanyang home office sa ibaba, nanginginig ang mga daliri habang isinasaksak ang memory card sa kanyang laptop. Nagloading ang mga files. Hinanap niya ang pet sa kahapon. Nandoon ang mga video ng umaga. Ang pagbiyahe ni Van papunta sa opisina. Pero pagdating sa oras na 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon, ang oras kung kailan binili ang kwintas, ang screen ay itim. File corrupted ang nakalagay sa una, pero sa susunod na file, may system lag na lumabas. Manual shutdown. Sadyang pinatay ang kamera. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang pagkawala ng ebidensya ay isa ring uri ng ebidensya. Kumpirmado, may itinatago si Banaag. At sa gabing ito, sa kanilang anibersaryo, naramdaman ni Sinag na ang tahanang akala niya ay gawa sa bato, ay unti-unti nang nagiging abo. Iba pala ang pakiramdam kapag nasa harap mo na ang katotohanan. Akala ni Sinag, handa na siya. Pero nang iabot sa kanya ng private investigator na si Mr. Reyes, ang isang makapal na brown envelope, parang bumigat ang hangin sa loob ng pribadong silid ng coffee shop na kinaroroonan nila. Ma'am Sinag, sigurado po ba kayong gusto niyong makita lahat? Tanong ng investigador, may halong awa sa boses nito. Tumango lang si Sinag. Nanlalamig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang envelope. Bumulaga sa kanya ang mga litrato. Si Banaag, ang asawang kasama niya sa hapagkainan kagabi, ay nakunan na tumatawa habang nasa isang luxury resort sa Batangas. Hindi siya nag-iisa, kasama niya ang isang babae. Bata, makinis, at may angking ganda na agaw pansin. Nakapulupot ang mga braso ng babae sa leeg ni Banaag habang naglalakad sila sa dalampasigan. Sa sumunod na litrato, hinahalikan ni Banaag ang noo ng babae habang magkahawak kamay silang nanonood ng paglubog ng araw. Sa isa pa, nagsusubuan sila ng pagkain sa isang mamahaling restaurant. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling litrato. Nakasuot sa leeg ng babae ang kwintas na diamante. Ang mismong kwintas na nasa resibong natagpuan ni Sinag. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Sinag. Sa halip, isang nakakapasong galit ang gumapang sa kanyang buong sistema. Sino siya? Tanong ni Sinag. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Rania del Fuego, ma'am. Isang car show model. Sagot ni Mr. Reyes. Ayon sa aming investigasyon, halos 6 na buwan na silang may relasyon. Si Sir Banaag, ang gumagastos sa lahat. Sa condo unit niya sa lungsod ng Hiraya. Sa sasakyan. Sa mga luho niya. Napatango si Sinag. Saan galing ang pera? Malaking bahagi po, ma'am, ay nanggagaling sa mga account ng Amorsolo Legacy Holdings. Dagdag ng investigador na lalong nagpatigas sa ekspresyon ni Sinag. Hindi lang pala ito simpleng pambababae. Pagnanakaw ito. Pagnanakaw sa kumpanyang itinatag ng kanyang mga magulang mula sa dugo at pawis. Tumayo si Sinag at inabot ang isang sobreng naglalaman ng bayad. Salamat, Mr. Reyes. Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang trabaho mo. Umalis siya sa coffee shop na may bagong determinasyon. Ang sakit ay nariyan pa rin. Humihiwa sa kanyang puso. Pero tinabunan na ito ng isang malamig at matalas na galit. Kinagabihan, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Banaag bago siya bumangon.
Walang ingay siyang nagtungo sa kanyang home office at binuksan ang kanyang laptop para i-access ang private server ng kumpanya. Ngunit hindi yun sapat. Kailangan niya ng pisikal na ebidensya. 12:00 ng hating gabi, nagmaneho si Sinag papunta sa opisina ng Amorsolo Holdings. Ginamit niya ang kanyang master key para makapasok. Ang gusali ay tahimik at madilim. Tanging ang tunog lang ng kanyang mga takong ang umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Pumasok siya sa accounting department. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Hinanap niya ang mga ledger at financial reports mula sa nakaraang 6 na buwan. Isa-isa niyang sinuri ang mga disbursement voucher, ang mga tseke, ang mga purchase order, at doon niya nakita mga malalaking halaga na inilabas para sa mga marketing expenses at consultancy fees sa mga kumpanyang hindi niya kilala. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang mga pirma sa ilalim ng mga dokumento. Pirma ng kanyang yumaong ama, si Don Ricardo Amorsolo. Napakagatlabi si Sinag. Imposible. 3 taon nang patay ang kanyang ama. May gumamit ng pekeng pirma para mailabas ang pera. At alam niyang iisang tao lang ang may kakayahang gawin iyon. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya sa gulat. Sa screen, lumabas ang pangalan ng kanyang biyenan. Sinagot niya ito. "Hello, Mama?" "Sinag, anak. Gising ka pa pala." Sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay tila pulot sa tamis. "Kinakamusta lang kita. Napirmahan mo na ba yung mga papeles para sa lupa natin sa probinsya? Kailangan na kasi ni Van para sa bago niyang investment." Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Tila mga piraso ng puzzle na biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang panloloko ni Van, ang pagnanakaw sa kumpanya, at ang pagpupumilit ng kanyang biyenan na ipasa sa kanila ang mga natitirang ari-arian niya. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang planadong sabuatan. "Hindi ko pa napipirmahan, Mama," sagot ni Sinag. Ang boses ay walang emosyon. "At hindi ko napipirmahan." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang biyenan. Bumalik si Sinag sa kanilang bahay na tila isang multo. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya si Banaag na mahimbing na natutulog, payapa ang mukha, na para bang walang kasalanang ginawa sa mundo. Isang matinding pandidiri ang bumalot sa kanya. Ang lalaking katabi niya sa kama, gabi-gabi, ay isang magnanakaw at isang manloloko. Ang hininga nito ay tila lason. Ang bawat paghilik ay parang insulto. Hindi niya kinaya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo at doon inilabas ang lahat. Nagsuka siya, hindi dahil sa anumang sakit, kundi dahil sa sukdulan at hindi maipaliwanag na pandidiri. Matapos iyon, napasandal siya sa malamig na pader, habol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, maputla, gusot ang buhok, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Tapos na, bulong niya sa sarili. Tapos na ang pagiging martir ko. Sa gabing iyon, namatay na ang asawang si Sinag Amorsolo Verano at mula sa kanyang abo, isang bagong nilalang ang isinilang. Isang babaeng babawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya hanggang sa huling sentimo. Ang opisina ni Attorney Calon Magbanua ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Malinis, minimalistiko, at may aura ng hindi matitinag na kapangyarihan. Mula sa kanyang bintana sa 20 palapag, tanaw ang buong lungsod ng Hiraya. Ngunit ang mga mata ni Calon ay hindi nakatuon sa tanawin, kundi sa lalaking mayabang na nakaupo sa harap ng kanyang mahogany desk. Si Banaag Van Verano ay kumikilos na parang hari ng mundo. "So, Attorney Magbanua," panimula ni Van, habang pinapaikot-ikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. "Narinig ko, ikaw daw ang pinakamagaling, the best. Walang kasong itinatatalo." Hindi kumibo si Calon. Tinitigan niya lang si Van ng may malamig na ekspresyon. "Simple lang ang gusto ko." Pagpapatuloy ni Van,
Tila hindi alintana ang katahimikan ng abogado. Gusto kong hiwalayan ang asawa ko at gusto kong masigurado na wala siyang makukuha. Not a single centavo. Lahat ng ari-arian, lalo na ang Amorsolo Holdings, dapat mapunta sa akin. Nagsalubong ang kilay ni Calon. Base sa pagkakaalam ko, ang Amorsolo Holdings ay pag-aari ng pamilya ng asawa mo, Mr. Verano. Tumawa ng malakas si Van, isang tawang puno ng kayabangan. Correction attorney, pag-aari namin at sa 10 taon ng pagsasama namin, ako ang nagpalago niyan. Besides, my wife, she's too naive, masyadong mabait, madaling utuin. Isang pirma niya lang ang kailangan ko at ako na ang bahala doon. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang ikinuyom ni Calon ang kanyang kamao. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsilabasan. Ang pangalan ni Sinag Amorsolo ay tila isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang alaala. Naalala niya ang isang batang sinag na may malaking ribon sa buhok, ang anak ng taong tumulong sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Si Don Ricardo Amorsolo ang nagbigay sa kanya ng scholarship. Ang utang na loob na yon ay hindi niya kailanman malilimutan. At ngayon, ang anak nito ay niloloko at ninanakawan ng sarili nitong asawa. So kaya mo ba, attorney? Tanong ni Van. Make me a very rich, very single man. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Calon. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, Mr. Verano. That's what I do. I'll take the case. Inilahad ni Calon ang kanyang kamay. Masayang tinanggap ito ni Van at buong lakas na nakipagkamay. Excellent. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang sekretarya ni Calon, namumutla ang muka. Sir, I'm sorry to interrupt, pero may bisita po kayo. Nagpipilit po siyang pumasok. Bago pa man makasagot si Calon, isang figura ang mabilis na pumasok sa silid. Si Sinag. Nakatayo siya roon. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ngunit ang tindig niya ay parang isang reyna. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lambing, ay ngayon ay nag-aapoy sa galit. Natigilan si Van. Sinag, anong ginagawa mo rito? Ngunit ang mga mata ni Sinag ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ito kay Calon, na nakatayo pa rin habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sa isipan ni Sinag, ang eksenang yun ay isang patunay ng kataksilan. Ang dalawang lalaking sisira sa kanyang buhay, nagkakamayan na parang mga demonyo na nagsasara ng isang kasunduan sa impyerno. At si Calon Magbanua, ang kaibigan niya noong kabataan, ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isa rin pala siya sa kanila. Isang matinding kirot ng pagkabigo ang naramdaman niya. Mas masakit pa kaysa sa nalaman niya tungkol kay Van, dahil ang pagtataksil mula sa isang kaaway ay inaasahan. Ngunit ang pagtataksil mula sa isang kaibigan ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi siya nagsalita. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, tinalikuran niya sila at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 kabiguan. Naiwan sa loob ang dalawang lalaki. Binitawan ni Calon ang kamay ni Van na parang napaso. Mukhang may problema tayo, attorney, sabi ni Van na may halong pagkainis. Huwag kang mag-alala, Mr. Verano, sagot ni Calon. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at profesional. Ako na ang bahala sa lahat. Nang makaalis si Van, agad na kinuha ni Calon ang kanyang burner phone. Isang teleponong hindi nakapangalan sa kanya. Nagdial siya ng isang numero. Hindi na natin kailangang maghanap ng paraan para makuha ang tiwala niya, sabi ni Calon sa kausap sa kabilang linya, na walang iba kundi si Mr. Reyes, ang private investigator. Ang isda ay lumangoy papasok mismo sa bitag. Simulan na ang Phase 1. Protektahan niyo si Sinag mula sa malayo at ipadala sa kanya ang unang anonymous na email
Mamayang gabi, ibinaba niya ang tawag at humarap sa bintana. Pinagmasdan ang pag-alis ng sasakyan ni Sinag sa ibaba. Alam niyang galit ito sa kanya ngayon. Alam niyang tingin nito sa kanya ay isang kalaban. Pero para mailigtas niya si Sinag mula sa mga buwitreng nakapaligid sa kanya, kailangan muna niyang magpanggap na isa rin siyang buwitre. Pag-uwi ni Sinag mula sa opisina ni Kalon, hindi siya nagkulong sa kwarto para umiyak. Sa halip, pumasok siya sa kusina, nagsuot ng apron at nagsimulang magluto ng hapunan na para bang walang nangyari. Kung digmaan ang gusto nila, pagbibigyan niya sila. At sa digmaang ito, ang pinakamalakas niyang sandata ay ang kanilang akala na siya ay mahina. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. "Bakit ka pumunta sa opisina kanina?" tanong agad ni Van. Ang boses ay iritado. Ngumiti si Sinag, isang nangiting matamis ngunit walang buhay. "Sinusundan kita, mahal. Nag-aalala ako sa'yo. Sabi mo, marami kang problema sa kumpanya. Baka sakaling makatulong ako." Natigilan si Van sa kanyang sagot. Hindi niya inaasahan ang ganitong kalmadong reaksyon. Inaasahan niya ang sigawan, ang yakan, ang mga akusasyon. "Huwag mo na akong pakialaman, Sinag. Kaya ko ang sarili ko." Sabi na lang niya. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay sumingit. "Sinag, anak, mabuti pa ay tulungan mo na lang ang asawa mo sa ibang paraan. Gaya ng sinabi ko sa'yo, pirmahan mo na yung mga papeles para sa lupa sa probinsya. Malaking tulong yon para sa bagong investment ni Van." Inilapag ni Doña Elvira ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ito basta-basta iniabot sa kanya, kundi halos ipinamukha na sa kanya. Kinuha ni Sinag ang folder at binuksan ito. Tiningnan niya ang mga dokumento sa loob, deed of absolute sale, mga papeles na nagsasalin ng pagmamay-ari ng huling piraso ng lupang minana niya sa kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang presyong nakalagay. Isang insulto. Nagkunwari siyang binabasa ito ng mabuti. "Mukhang importante nga ito," sabi niya sa mahinang boses. "Oo naman," mabilis na sagot ni Van. "Kaya pirmahan mo na, para matapos na." Tumango si Sinag. Kinuha niya ang ballpen. Nakatingin sa kanya ang mag-inang Berano. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman, nag-aabang na parang mga buwitre. Itinutok na ni Sinag ang dulo ng ballpen sa papel, ngunit bago pa man ito lumapat, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. "Ari, nahihilo ako bigla," sabi niya, at sa isang aksidenteng paggalaw, natabig niya ang baso ng tubig sa kanyang tabi. Tumapon ang laman nito diretso sa mga dokumento. "Ano ka ba naman, Sinag?" sigaw ni Van, napatayo sa inis. "Naku, ang mga papeles," tarantang sabi ni Doña Elvira. "Patawad, patawad," sabi ni Sinag na may itsura ng pag-aalala, habang kunwaring pinupunasan ang basang papel gamit ang tissue. "Hindi ko sinasadya. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Siguro bukas ko na lang pipirmahan kapag medyo maayos na ang pakiramdam ko." Dahil basa at bahagyang nasira ang mga dokumento, walang nagawa si Van kundi ang pumayag. Bigo ang plano nilang makuha ang pirma niya ngayong gabi. Nang makapasok si Sinag sa kanyang silid, nawala ang itsura niyang mahina. Pumasok siya sa kanyang home office at binuksan ang kanyang email. May isang bagong mensahe sa kanyang inbox mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, isang kaibigan. Nag-atubili siyang buksan ito, pero may kung anong nag-udyok sa kanya. Ang laman ng email ay maikli lamang. "Alam kong hindi ka naniniwala ngayon, pero hindi mo ako kalaban. Ang mga dokumentong ipinipirma nila sa'yo ay peke. Iscan mo ang QR code sa ibaba. Nariyan ang kopya ng totoong dokumento na inihanda nila at ang totoong halaga na pinano nilang ibenta ang lupa mo. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Magtiwala ka. Mr. K."
Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang kinukuha ang kanyang telepono at iniskan ang QR code. Nag-download ito ng isang PDF file. Pagbukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon nga ang isang version ng deed of sale na may pangalan ng isang malaking real estate developer. At ang presyo? 10 beses na mas malaki kaysa sa sinabi sa kanya ni Van. Plinano nilang ibenta ang lupa sa totoong halaga at ibulsa ang lahat, habang ang ibibigay sa kanya ay kakarampot lamang. Ngunit hindi lang yon ang laman ng email. May isa pang attachment, isang audio file. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang boses ni Van nagkukwento ng may pagmamalaki. Ito ang recording ng usapan nila ni Calon sa opisina nito. My wife, she's too naive, masyadong mabait, madaling utuin. Isang pirma niya lang ang kailangan ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Sinag ang mga salitang yon. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang determinasyong walang bahid ng emosyon. Kung laro ang gusto nila, gagawin niyang isang obra maestra ang larong ito. Kinabukasan, maagang bumaba si Sinag. Naabutan niya si Van sa may pintuan paalis na. Mahal, tawag niya rito. Lumingon si Van, halatang iritado pa rin. Ano na naman? Yung mga papeles, sabi ni Sinag. Iniabot ang isang bagong folder. Nagpaprint ako ng bago. Pinirmahan ko na kagabi. Gulat na kinuha ni Van ang folder. Binuksan niya ito at nakita nga ang pirma ni Sinag sa ilalim ng mga dokumento. Isang ngiting tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Good, sabi niya. Ang tono ay bumalik sa pagiging kampante. Mabuti naman at natuto ka ng sumunod. Hindi alam ni Van na ang mga dokumentong hawak niya ay hindi ang orihinal na galing sa kanya. Ito ay isang perpektong kopya na ipinagawa ni Sinag kagabi, na may binago sa pinakamaliit na detalye sa terms and conditions. Isang clause na isiningit ng misteryosong si Mr. K na nagsasabing ang anumang transaksyon gamit ang dokumentong yon ay nangangailangan ng kanyang personal na kumpirmasyon sa bangko bago mailabas ang pondo. Isang bitag na hindi niya mapapansin. Habang pinapanood ni Sinag ang pag-alis ng asawa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Van. May business trip ako sa Cebu for a week. Biglaan. Huwag mo na akong tawagan. Napangiti si Sinag. Isang nangiting malamig at puno ng kahulugan. Alam niya kung nasaan ang totoong Cebu na yon. Nakita niya ang flight details sa email ni Van kagabi. Isang first-class ticket papuntang Maldives para sa 2 tao. Magpakasaya ka, mahal, bulong ni Sinag habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Magpakasaya ka ng husto dahil iyan na ang huling bakasyon na mararanasan mo gamit ang pera ko. Tinalikuran niya ang pintuan. 1 linggo. May 1 linggo siya para ihanda ang lahat. 1 linggo para ilatag ang entablado para sa huling akto ng kanilang pagsasama. Ang pagbagsak ni Banaag Verano. Nakatutok ang maliwanag na ring light sa mukha ni Rania Del Fuego. Sa screen ng kanyang cellphone, libu-libong viewers ang nanonood ng kanyang live stream, nag-iiwan ng mga puso at nagniningning na mga komento. Para sa kanila, si Rania ang kahulugan ng tagumpay, isang modernong Cinderella. OMG! Hi mga ka-fuego! Bati niya, ang boses ay matamis at puno ng arte. Thank you so much for joining my live tonight. Look what baby got for me. Itinaas niya ang kamay para ipakita ang isang bagong-bagong Rolex na kumikinang sa ilaw. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang leeg. Sinisiguradong nakasentro sa kamera ang diamanteng kwintas na palagi na niyang suot. Ito ang kanyang tropeo, ang simbolo ng kanyang panalo laban sa orihinal. Yes, girls, this necklace is my absolute favorite. Sagot niya sa isang komento. My baby knows what I deserve, sabi niya. Bagay daw sa isang reyna. Sa likod ng kamera,
Sa loob ng mamahaling condo unit na binabayaran ni Van, ang ngiti ni Rania ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Habang nagpapasalamat siya sa mga papuri, ang nasa isip niya ay kung gaano katagal pa ba niya kailangang magtiis sa ganitong setup. Pagod na siyang maging sekreto. Pagod na siyang maging anino lang. To all the haters asking kung sino si baby, sabi niya, tinaasan ng kilay ang camera. Malalaman niyo rin soon. For now, let's just say he's getting rid of some excess baggage. You know, mga luma at laos na. Matapos ang isang oras ng pagpapakitang gilas, tinapos na niya ang live stream. Agad na nawala ang matamis niyang ngiti. Padabog niyang ibinagsak ang telepono sa malambot na sofa. Kinuha niya ito ulit at mabilis na tinawagan si Van na kasalukuyang nasa Maldives kasama siya. Van, baby. Malambing niyang simula nang sagutin nito ang tawag. Kailan mo ba balak hiwalayan yang matandang hukluban na yan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Van sa kabilang linya. Babe, we talked about this. Konting tiis na lang. Pinipirma na niya ang mga papeles. Tiyaga. Van, 6 na buwan na akong nagtitiyaga. Tumaas ang boses ni Rania. Ang usapan, pagkatapos mong makuha ang pera, aalis ka na. Ano to? Naglalaro lang tayo. Baka gusto mong ipatrending ko rin sa social media yung mga company expense mo na napupunta sa account ko? Iyon ang alas niya. Hindi lang siya basta kabit. Alam niya ang mga illegal na transaksyon ni Van. Komplisado siya. At ginagamit niya iyon para kontrolin ang lalaki. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Van. No, babe, don't do that. Sige na, please. Pag-uwi ko, aayusin ko na, I promise. Promises, promises, sagot ni Rania. Nag-uumpisa ng mainip. I need more than that. I want proof. Okay. Tomorrow. Bukas na bukas pag-uwi ko, dadaanan kita. Desperadong sabi ni Van. Pupunta tayo sa Gilas Motors. Bibilin ko para sa'yo ang pinakamahal na kotse doon. Okay na ba yon? Isang premyo para sa reyna ko. Natahimik si Rania. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang gusto niyang marinig. Isang pampublikong deklarasyon. Ang pagbili ng pinakamahal na sasakyan ay hindi lang basta regalo. Isa iyong statement. Okay, baby, sabi niya. Bumalik sa pagiging malambing. I'll be waiting. I love you. I love you too, sagot ni Van bago ibaba ang tawag. Ibinato ni Rania ang telepono sa kama at humiga siya. Nakangiti habang nakatitig sa kisame. Iniisip na niya ang kanyang sarili. Nagmamaneho ng isang bagong sports car habang ang mga tao ay napapalingon sa kanya. Siya na ang magiging bagong Mrs. Verano. Siya na ang uupo sa mansyon. Siya na ang magpapatalsik sa mga katulong na loyal sa matanda. Siya na ang reyna. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang madilim na home office, nakaupo si Sinag sa harap ng kanyang computer. Bukas sa isang screen ang katatapos lang na live stream ni Rania. Sa isa pa, ang mga bank account ng Amorsolo Holdings. At sa pangatlo, isang dokumento mula sa korte. Kalmado niyang pinanood ang pagyayabang ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Narinig niya ang bawat salita. Nakita niya ang bawat ngiti. Ngunit wala na siyang naramdamang sakit. Wala nang kirot. Tanging isang malamig na determinasyon na lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mouse. Sa isang kalmadong pag-click, pinindot niya ang enter. Sa isang pre-filled na online form ng korte. Ang utos ay naipadala na sa bangko. Ang huling piraso ng bitag ay nailatag na. Nagsimula na ang countdown para sa pagbagsak ng huwad na kaharian ni Rania. At magsisimula ito bukas sa sahig ng Gilas Motors. Bumalik si Banaag mula sa Maldives na may bagong sigla. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Hawak na niya ang pirma ni Sinag. Ang kailangan na lang niyang gawin ay i-finalize ang bentahan ng lupa, ilipat ang pera, at pagkatapos ay sisimulan na niya ang proseso ng pag-file ng annulment.
Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang kanyang bahay, kundi ang opisina ni Kalon Magbanua. "Attorney, heto na," sabi niya sabay lapag ng folder na may pirma ni Sinag sa mesa. "Selyado na ang kasunduan. Kailan natin makukuha ang pera?" Kinuha ni Kalon ang folder. Ang mukha ay blanco, gaya ng dati. Sinuri niya ang pirma. "Mukhang maayos naman. Ipaproseso ko na ito agad. Pero para mapabilis ang paglipat ng pondo, mas maganda kung ilalagay mo muna ang lahat ng liquid assets mo, cash, stocks, sa isang primary account. Mas madali para sa bangko na i-clear ang isang malaking transaksyon kung galing sa iisang source." Napakunot ang noo ni Van. "Sigurado ka ba dyan? Hindi ba mas delikado yon?" "Hindi. Kung ang account na yon ay under my firm's supervision," paliwanag ni Kalon ng may kumpiyansa. "Ito ay isang legal na paraan para protektahan ang assets mo habang nasa proseso ng annulment para hindi ito magalaw ng asawa mo. Standard procedure." Napatango si Van. May punto ang abogado. Masyado siyang matalino para questionin pa. "Sige, gawin mo. Basta siguraduhin mong mapapasa akin lahat." "Trust me, Mr. Verano. Everything is going according to plan," sabi ni Kalon. At sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi nabasa ni Van. Sa pag-alis ni Van, agad na nag-text si Kalon sa isang numero. "Paparating na ako. Magkita tayo sa dati." Ang dati ay isang maliit at halos walang taong art gallery sa isang sulok ng Maynila. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Pagdating ni Kalon, naroon na si Sinag, nakatayo sa harap ng isang painting ng dagat. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ng masinsinan matapos ang insidente sa opisina. "Mr. K," panimula ni Sinag, hindi lumilingon. "O dapat ba kitang tawaging Kalon?" "Sinag," sagot ni Kalon. Ang boses ay malumanay. "Alam kong galit ka, pero kailangan mong maniwala sa akin." Humarap si Sinag. "Bakit? Bakit mo ginagawa to? Bakit mo tinutulungan ang taong sumisira sa akin?" "Hindi ko siya tinutulungan," mariing sabi ni Kalon. "Ginagamit ko siya. Ang tiwala niya sa akin ang magiging sandata mo laban sa kanya. Lahat ng payong ibinibigay ko sa kanya ay isang hakbang palapit sa kanyang pagbagsak." Ikinuwento ni Kalon ang lahat. Ang utang na loob niya kay Don Ricardo, ang pagsubaybay niya kay Van sa loob ng maraming taon, at ang plano niyang tulungan si Sinag kahit bago pa man ito humingi ng tulong. "Ang account na pinaglipatan niya ng lahat ng pera niya," sabi ni Kalon. "Naka-flag na yon sa Anti-Money Laundering Council. Ang kailangan lang natin ay isang malaking transaksyon para matrigger ang automatic freeze order." Doon na unawaan ni Sinag ang kabuuan ng plano. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang perpektong legal na bitag. "Ano ang susunod na hakbang?" tanong ni Sinag. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng paghanga sa talino ng kanyang dating kaibigan. "Bukas," sabi ni Kalon. Bukas niya bibili ng kotse para sa kabit niya. Iyon ang magiging trigger. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kapag isinaksak niya ang credit card niya, doon magsisimula ang lahat. At habang nangyayari iyon, isasabay natin ang pag-serve ng warrant of arrest para sa kasong qualified theft na isinampa mo laban sa kanya. May iniabot si Kalon na isang susi at isang maliit na card. "Ano to?" tanong ni Sinag. "Susi yan sa VIP lounge ng Gilas Motors, at yang card, access pass mo bilang bagong may-ari ng dealership," nakangiting sabi ni Kalon. "Binili mo ang 60% ng shares nila nung isang linggo gamit ang personal funds mo. Technically, bukas bibili siya ng kotse mula sa sarili mong tindahan." Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Isang nangiting matalas at puno ng kapangyarihan. "Salamat, Kalon," sabi niya.
At sa pagkakataong yun, puno ito ng sinseridad. Habang pauwi na si Sinag, tumunog ang kanyang telepono. Si Banaag. "Sinag," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "Bukas, magkita tayo sa korte sa umaga. Gusto ko nang tapusin to." Napahawak ng mahigpit si Sinag sa manibela. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. "Oo naman, Ban," sagot niya. Ang boses ay kalmado. "Darating ako. Sabik na rin akong matapos na to." Ibinaba niya ang tawag. Bukas. Bukas ang araw ng pagtutuos at sa pagtatapos ng araw, isa lang sa kanila ang tatayong panalo at sisiguraduhin niyang hindi siya iyon. Ang sahig ng Gilas Motor Elite ay kumikinang na parang salamin. Ang mga ilaw mula sa kisame ay tumatama sa makintab na mga sports car na nagbibigay dito ng itsurang tila mga hiyas na nakadisplay. Sa gitna ng showroom, si Rania del Fuego ay parang isang reyna na namimili ng kanyang bagong karwahe. "This one, baby?" Tili niya habang nakapulupot sa braso ni Banaag. Itinuro niya ang isang kulay dugong pula na sports car. "This is the one! I want this one!" Si Banaag, sa kanyang pinakamakisig na suit, ay ngumiti ng mayabang. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang mga matang nakatingin sa kanila. Gusto niyang makita ng lahat kung gaano siya kayaman at kung gaano niya kamahal ang babaeng ito. Ito ang kanyang deklarasyon ng kalayaan mula kay Sinag. "Anything for my queen." Bulong niya kay Rania. Sabay halik sa buhok nito. Isang sales agent ang agad na lumapit sa kanila. "Excellent choice, sir. This is the latest model, limited edition. Ang presyo po nito ay 20 million pesos. Naglabas ng tawa si Ban. 20 million? Barya lang yan. Ibinigay niya sa sales agent ang kanyang itim na credit card. Ang pinaka-eksklusibong card na tanging mga bilyonaryo lang ang mayroon. "Charge it." Habang pinoproseso ng ahente ang bayad, nag-umpisa ng mag-livestream si Rania. "Hi Fuego fam! Look! Nandito kami sa Gilas Motors at ibibili ako ni baby ng new ride. Isn't he the sweetest?" Sabi niya sa kanyang cellphone, ipinapakita ang credit card ni Ban sa camera. Isinaksak ng sales agent ang credit card sa POS terminal. Ang tunog ng machine ay bumusina at pagkatapos, declined. Isang salitang tila kulog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na showroom. Namutla si Ban. "Ano yan? Error ba yan? Subukan mo ulit." Isinaksak ulit ng ahente ang card. Declined. Pagkatapos ay isa pa. Declined. Namutla ang mukha ni Banaag. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid. Ang mga sales staff ay nagtinginan. Si Rania ay biglang naging tahimik. Ang kamera ng kanyang livestream ay nakatutok pa rin kay Ban. "Ano ba yan, Ban?" bulong ni Rania. May halong inis sa boses. "Akala ko ba? Mayaman ka? May problema sa system. Tawagan mo ang bangko." Sigaw ni Ban sa sales agent. Halatang nagpapanik na. Mabilis na tinawagan ng ahente ang bangko. Naghintay sila at narinig ng lahat ang usapan sa speakerphone. "Mr. Verano, I'm sorry sir, but all your accounts have been temporarily frozen by order of the court." Sabi ng representative ng bangko. "Mayroon po kaming natanggap na temporary restraining order mula sa Regional Trial Court, citing serious allegations of qualified theft and money laundering." Bumagsak ang panga ni Banaag. Ang kanyang buong mundo ay parang gumuho sa isang iglap. Qualified theft? Money laundering? Agad niyang nilingon si Rania, na kasalukuyang nagpapaalam na sa kanyang livestream. "Sorry guys, nagkaroon ng emergency. Bye!" At agad niyang pinatay ang livestream. "Ban, ano to?" Galit na bulong ni Rania. "Anong qualified theft? Wala ka ng pera?" Hindi makasagot si Ban. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Biglang bumukas ang malaking glass door ng showroom. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme, kasama ang dalawang pulis.
Kasama nila si Attorney Calon Magbanua. Naglakad si Calon patungo kay Banaag. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder. Banaag Verano, sabi ni Calon. Ang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong showroom. Ito ay isang warrant of arrest para sa'yo sa kasong qualified theft at money laundering filed by your wife, Tinagamor Solo Verano. Parang may pumukpok sa ulo ni Banaag. Sinag? Ang mahina niyang asawa? Siya? Bago pa man siya makasagot, may isang pamilyar na boses ang bumaba mula sa VIP lounge sa ikalawang palapag. At ang kotseng iyan, sabi ng boses, kalmado ngunit puno ng awtoridad, ay hindi ipagbibili sa isang magnanakaw. Lumingon ang lahat sa hagdan. Doon nakatayo si Sinag. Hindi na siya ang dating Sinag na mahina at malungkot. Suot niya ang isang eleganteng dark blue dress, nakataas ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang matatalim na diamante. May hawak siyang baso ng red wine. Naglakad siya pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may kapangyarihan. Lumapit siya kay Banaag na nakatitig sa kanya ng may gulat at takot. Angeles Motors, Banaag, sabi ni Sinag habang tinitignan ang pulang sports car. Ang dealership na pinagmamalaki mo, bahagi na rin ito ng kumpanyang ipinundar ng pamilya ko. Nang makarating siya sa harap ni Banaag, bahagya siyang yumuko, tila nagbibigay galang sa isang dating kaaway na tinalo. Hindi ko ibebenta ang kotse ko, sabi ni Sinag, tinitigan siya sa mata. Sa isang taong walang kakayahang magbayad, sa isang iglap, ikinabit ng pulis ang posas sa mga kamay ni Banaag. Sinag, Sinag, huwag kang ganyan, mahal kita, pakiusap. Pagmamakaawa ni Banaag, pero huli na. Too late, Banag! Malamig na sagot ni Sinag. Your empire has fallen. Ang loob ng precinct ay malamig at mabaho. Hindi ito ang maluwag na conference room o ang mamahaling opisina na nakasanayan ni Banaag. Ngayon, nakaupo siya sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay nababalutan ng puting-puti. Mr. Verano, kailangan naming makuha ang iyong statement, sabi ng isang investigador. Pero hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang sinabi ni Sinag. Hindi ko ibebenta ang kotse ko sa isang taong walang kakayahang magbayad. At ang imahe ng kanyang asawa, nakatayo sa tuktok ng hagdan, parang isang diyosa ng paghihiganti. Nasaan ang kabit mo, Mr. Verano? Tanong ng investigador. Wala siya rito para samahan ka? Bigla niyang naalala si Rania. Ang babaeng pinaglaanan niya ng milyon-milyon. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone kahit na nakaposas ang kanyang mga kamay at tinawagan si Rania. Nagring ng matagal ang telepono. Sa wakas, may sumagot. Rania, baby, nasaan ka? I-bail mo ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Halos sumigaw si Banaag. Ban? Oh my God! Sabi ni Rania sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pandidiri. Ano ba yan, Ban? Narinig ko na ang lahat. Wala ka ng pera, di ba? Nakakahiya ka. Wala ka ng silbi sa akin. Rania, hindi. Tulungan mo ako. Papayag ako sa kahit anong gusto mo. Hindi ko kayang makulong. Pagmamakaawa ni Banaag. Oh, please, don't be pathetic. Sagot ni Rania. Hindi tayo bagay. Kailangan ko ng tunay na bilyonaryo. Goodbye, Ban. Enjoy your new home. At ibinaba ni Rania ang tawag. Natulala si Banaag. Ang babaeng pinaglaanan niya ng lahat. Ang babaeng pinagkanuluhan niya sa kanyang asawa ay basta na lang siya iniwan. Pagkatapos ng ilang oras, pumasok si Calon Magbanua sa silid. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang nakakubling ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Banaag, sabi ni Calon. Ito ang mga papeles. Your wife has agreed to a divorce sa kondisyon na isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa Amor Solo Holdings at kailangan mong harapin ang kaso ng qualified theft. Hindi mo na kailangan ng annulment dahil ipinagkakaloob na sa iyo ang kalayaan mo.
Ibinigay ni Calon ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Binasa ito ni Banaag at doon niya nakita ang mga nakasaad na termino. Ang lahat ng ari-arian niya, ang shares niya sa Amor Solo Holdings at ang lahat ng naipon niya ay ibabalik kay Sinag. Wala siyang matitira, ni isang sentimo. Sinag, bakit niya ginagawa to sa akin? Bulong ni Banaag. Ang boses ay parang sirang plaka. Kasi Banaag, sabi ni Calon, mas mahalaga sa kanya ang hustisya kaysa sa pera. At ikaw, nilamon ka na ng kasakiman mo, hindi mo na siya kilala. Umiling-iling si Banaag. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari ito? Paano naging ganoon kalakas ang babaeng inakala niyang pipi at tanga? Isang oras pa ang lumipas at dumating si Doña Elvira, ang kanyang ina. Hindi na ito ang mayabang na Doña Elvira na laging nakapustura. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Anak ko, Banaag, sigaw nito. Anong nangyayari? Wala na tayong pera. Nabawi na ni Sinag ang lahat. Ang lupain, ang shares. Wala na tayong natira. Niyakap ni Doña Elvira ang kanyang anak. Hindi sila nagmamahalan. Nagluluksa sila sa pagkawala ng kanilang yaman. Sa labas ng presinto, umuulan ng malakas. Nakatayo si Sinag sa ilalim ng payong, naghihintay kay Calon. Nang lumabas si Calon, may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tapos na, tanong ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Calon. Tapos na, nilagdaan na niya ang divorce papers. Nag-file na rin kami ng kaso sa ombudsman laban sa kanya para sa mga anomalies sa Amor Solo Holdings. Makukulong siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Sinag. Hindi ito buntong hininga ng kaligayahan. Buntong hininga ito ng pagod, ng kalungkutan, at ng pakiramdam na walang saysay. Salamat, Calon, sabi ni Sinag. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tumingin si Calon sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang ang tama, Sinag, at para sa'yo. Niyaya siya ni Calon na umuwi. Habang naglalakad sila sa gitna ng ulan, naramdaman ni Sinag ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Hindi na siya umiiyak. Wala nang luhang pwedeng pumatak. Ang kanyang puso ay parang bato na. Nang makasakay sila sa kotse, tahimik silang nagmaneho. Pagdating sa mansyon, bumaba si Sinag. Sinag, tawag ni Calon. Lumingon siya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Tumango si Sinag. Okay lang ako. Ngayon, malaya na ako. Pumasok siya sa malaking bahay. Napakalamig at napakatahimik. Wala na si Banaag. Wala na si Rania. Wala nang problema. Malaya na siya. Pero sa pagpasok niya, nakita niya ang isang lumang litrato sa mantelpiece, ang kanyang kasal. Siya at si Banaag, magkasama, masaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang matinding pagod. Ang pagod sa laban, ang pagod sa pagpapanggap, at ang pagod sa pagiging malakas. Hindi ito tagumpay na inaakala niyang mararamdaman niya. Ito ay isang katahimikan, isang kalungkutan, isang malalim na kawalan. Napaupo si Sinag sa sofa, tinitigan ang litrato. Oo, malaya na siya. Pero ano ang susunod? Isang taon ang lumipas. Ang dating mansyon ni Sinag at Banaag ay muling nagkaroon ng buhay. Ngunit hindi na ito ang bahay na nababalutan ng kasinungalingan at pagtataksil. Ito ay naging tahanan ni Sinag Amorsolo, isang babaeng matibay at malaya. Umupo si Sinag sa kanyang bagong opisina, sa loob mismo ng Amorsolo Holdings. Hindi na siya ang dating Sinag na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng kumpanya. At sa loob ng isang taon, ibinalik niya ang dating ganda at reputasyon ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Madam President, sabi ng kanyang sekretarya, may meeting po kayo with the board in 15 minutes. Tumango si Sinag. Salamat, Alapaap. Si Alapaap, ang bago niyang sekretarya, ay isang dalagang masipag at matalino.
Sumasalamin ito sa bagong kultura ng Amorsolo Holdings. May puso ngunit professional. Nang makapasok siya sa conference room, tumayo ang lahat. Ang board members, na dating mga kaalyado ni Banaag, ay ngumiti ng may paggalang. Magandang umaga, Madam President. Bati nila. Hindi na niya kailangang magpanggap. Hindi na niya kailangang magkunwari na mahina. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw habang ipinipresenta niya ang mga bagong proyekto at direksyon ng kumpanya. Kasama na rito ang pagbubukas ng isang charitable foundation sa pangalan ng kanyang ama na tutulong sa mga kabataang gustong mag-aral. Matapos ang meeting, nagayang mag-lunch si Kalon. Naging malapit si Sinag at Kalon sa loob ng nakaraang taon. Si Kalon ang naging tagapayo niya, kaibigan at sandigan. Ang mga pader na itinayo ni Sinag sa kanyang puso ay unti-unting ginigiba ni Kalon, hindi sa pilit, kundi sa pag-unawa at pagmamahal. Kumusta ang board? Tanong ni Kalon habang kumakain sila sa isang simpleng kainan na malapit sa opisina, malayo sa mamahaling restaurants na laging pinupuntahan niya dati. Maayos naman, sagot ni Sinag. Pero medyo kinakabahan pa rin ako sa expansion natin sa Visayas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Kalon. I'm here, we're here, at alam kong kaya mo iyan. Nakatitig siya kay Kalon. Sa nakaraang taon, nakita niya ang isang bahagi ng puso ni Kalon na hindi niya nakita noon. Ang pagmamahal nito sa katarungan, ang pagiging totoo nito, at ang pagiging tahimik na supporter niya. Kalon, sabi ni Sinag, medyo namumula ang kanyang pisngi. Bakit mo ako pinili? Bakit mo ako tinulungan? Ngumiti si Kalon. Isang totoong nangiti, hindi ang nangiting malamig na ipinapakita niya kay Banaag. Alam kong mahirap paniwalaan, Sinag, panimula ni Kalon. Pero, simula pa lang noong bata tayo, hinahangaan na kita. Naaalala mo noong tinulungan mo akong mag-aral? Ang bait mo na noon pa man. Natigilan si Sinag. Pero hindi ko alam. Alam kong may asawa ka na noon. At alam kong masaya ka. Sabi ni Kalon, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Pero kahit papaano, gusto ko lang na maging maayos ka. Ang makita kang masaya, sapat na para sa akin. Napakainit ng kanyang pisngi. Ang kilig, isang emosyon, na matagal na niyang hindi naramdaman, ay biglang bumalik. Ngayon wala na si Ban, sabi ni Kalon, nakatingin sa kanyang mga mata. At malaya ka na. Hindi nakasagot si Sinag. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, bahagyang dumikit ang kamay ni Kalon sa kamay ni Sinag. Hindi niya ito inalis. Sa loob ng ilang sandali, hinayaan lang niya ang init ng kamay nito na kumalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, pauwi na si Sinag. Habang nagmamaneho siya, napadaan siya sa isang parke. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lalaki. Payat, gusot ang damit, at nakaupo sa isang bangko, tila walang direksyon. Pinababa niya ang bintana. Si Banaag. Malaya na pala ito mula sa bilangguan, pero iba na ang itsura niya. Wala na ang dating Banaag na mayabang at mayaman. Ang tanging natira ay isang anino ng nakaraan. Napatingin si Banaag sa kanyang sasakyan. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Sinag. Wala nang galit. Wala nang puot. Tanging isang uri ng kalmado. Umalis siya. Hindi na niya ito problema. Sa kanyang pag-alis, nakita niya sa salamin ng kanyang kotse si Banaag. Nakatayo at nakatitig sa kanyang papalayong sasakyan. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Para kay Sinag, iyon ang pinakamagandang tanawin. 2 taon matapos ang lahat, ang sikat ng araw ay sumisikat sa bintana ng kanyang silid. Bumubuo ng ginintuang liwanag sa malinis niyang kama. Bumangon si Sinag mula sa pagkakahiga. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiting puno ng sakit o pagpapanggap. Ito ay isang nangiting tunay, payapa, at puno ng kapayapaan. Ngayon ang araw ng pagbubukas
ng pinakamalaking proyekto ng Amor Solo Holdings, isang bagong ecotourism resort sa Palawan. Ito ang pangarap ng kanyang ama na tinapos niya. Suot niya ang isang puting linen dress, simple ngunit elegante. Walang mabibigat na alahas, maliban sa isang silver pendant na hugis salon. Regalo mula kay Kalon. Nasa Pilipinas pa rin si Rania del Fuego, pero hindi na siya ang dating reyna ng huwad na kaharian. Ang kanyang social media accounts ay puno na ng mga hate comments at ang kanyang mga kontrata sa modeling ay isa-isang nawala. Nakita siya ni Sinag minsan sa isang tabloid. Nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang hindi kilalang clothing store. Ang kanyang ningning ay kupas na. At si Banaag? Nang gabing iyon, matapos ang matagumpay na grand opening ng resort, nagpasya si Sinag at Kalon na maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay sariwa at malinis, kasabay ng tunog ng mga alon. Ang ganda dito, Sinag, sabi ni Kalon, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga kamay ay magkatugma na para bang sadyang nilikha para magkasama. Oo nga, sagot ni Sinag. Ito ang pangarap ni Papa at ngayon, natupad na. Tumingin siya kay Kalon. Ang taong ito ang naging ilaw niya sa gitna ng dilim. Ang naging kaibigan niya, ang naging kasama niya. Kalon, sabi ni Sinag, alam kong matagal na tayong magkasama at alam kong mahalaga ka sa akin. Nagliwanag ang mukha ni Kalon. Mahal din kita, Sinag. Kung papayag ka, handa akong hintayin ka habang buhay. Ngumiti si Sinag, isang malawak na ngiti. Hindi ko pa kailangan ng asawa, Kalon. Hindi pa ngayon. Ang kalayaan ko, ang pagiging ako, ay napakahalaga sa akin. Pero, hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Kailangan ko ng isang kasama, isang kaibigan, isang karamay, at isang inspirasyon. Niyakap ni Kalon si Sinag, isang yakap na puno ng pag-unawa, pagmamahal, at paggalang. Walang pilit, walang hinihinging kapalit. Habang nakayakap sila, may isang balita ang naibalita sa radyo sa isang kalapit na bar. At sa pinakahuling balita sa negosyo, ang Gilas Motors Elite na dating pag-aari ng Amor Solo Holdings ay nagbukas ng bagong car wash service para sa mga high-end na sasakyan. Narinig ni Sinag iyon. Ngumiti siya. Hindi siya nagulat. Noong nakaraang linggo, nagmaneho si Sinag papunta sa Gilas Motors. Hindi para bumili ng kotse, kundi para magpa-car wash. Pagdating niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na kayuko, nagpupunas ng gulong ng isang mamahaling SUV. Si Banaag, mas payat siya kaysa dati. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang mga damit niya ay punit-punit. Ang kanyang mga kamay, na dating humahawak ng milyon-milyong piso, ay ngayon ay naglilinis ng mga sasakyan para sa kakarampot na kita. Nang makita niya si Sinag, napahinto si Banaag. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit sa mga mata ni Sinag. Tanging isang uri ng malalim na pangunawa. Hindi siya nagsalita. Hindi na niya kailangan. Ang kanyang presensya ay sapat na. Ang kanyang tagumpay ay sapat na. Nang matapos ang car wash, nagbayad si Sinag sa cashier. Hindi siya bumalik kay Banaag. Hindi niya kailangan ng paghingi ng tawad. Ang kanyang kapatawaran ay ipinagkaloob na sa pamamagitan ng kanyang bagong buhay. Ngayon, nakatayo si Sinag at Kalon sa gilid ng dagat. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, rosas, at ginto. Parang isang bagong pag-asa. Ang buhay, bulong ni Sinag, ay parang dagat. May mga alon na lumalabas, may mga bagyo na dumarating. Pero pagkatapos ng lahat, palaging may pagsikat ng araw. At doon, matutuklasan mo ang tunay mong lakas. Hinigpitan ni Kalon ang kanyang yakap. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kwento ni Sinag. At sa pagkakataong ito, siya na ang magsusulat ng kanyang sariling masayang pagtatapos. Malaya, malakas,
at handa para sa lahat ng darating. Si Sina Gamor Solo. Hindi kailanman matatapos ang kwento ng isang babae sa pagtataksil o pagkabigo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakahusay magpatawad sa iyong kalaban, kundi sa kung gaano kakatatag bumangon at itayo ang iyong sariling kaharian nang hindi na umaasa sa pagmamahal o pera ng iba. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit mas matamis ang sariling tagumpay na binuo sa pagmamahal sa sarili, dignidad at kalayaan. Maraming salamat po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa muli ninyong pagsama sa amin sa isang kwentong puno ng aral, sakit, paghihiganti, at pagbangon. Sana po ay nakita ninyo ang inyong sarili sa kwento ni Sinag at na-inspire kayo sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ending? Nagustuhan niyo ba ang paghihiganti ni Sinag? Sino ang pinakagusto ninyong karakter? I-comment niyo lang po sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.